Si Jesus ang inisip nilang maging solusyon upang bahagi o na magliligtas sa panahong kanilang kinabibilangan. Natakot sila na yung pagkilala kay Jesus ay at ang pananampalataya ng tao ay sabi nga natin ay maaaring magbago ng kanikayuan ng mga Israelita sa paningin ng mga Romano. So, kung tawagin nga po natin ay kumisan yung hindi namin mayaalis na bahagi ng ating karanasan na ang mga pananampalataya, kung tawagin natin ay yung mga paniniwalang tungkol sa pananampalataya ay nagbabago ng ihip na hindi lamang sa buhay politiko, ngunit sa buhay panlipunan. At ito ay nakita natin sa kasaysayan na daigdig na ito. At ito ay iginatakot ng mga punong saserdote. So bahagi yun, sabi na natin ay yung nakaka-apekto kasi sa tingin nila yung paniniwala kay Jesus ay sabi na natin ay gugulo sa sitwasyon na nakaka-apekto sa buhay politika at lipunan na ginagalawan nila. At yun naman po ay kung tawagin natin ay maliwanag naman kasi sa mundong ginagalawan natin, ito yung mga isa sa mga factors na sabi nga natin ay humuhubo sa lipunan na ginagalawan natin. So, yung religious belief ay may malaki ring impact. Katulad yung siguro yan ang ginagawag natin na yung medyo mas mabigat yan kaysa sa siyasabi natin na katulad na limbawa ngayon, yung tarif na ipinalabas ni Trump. Sa financial level naman yun. Bahagi na yan ay sabi nga natin ay parang hinuhugog ang lipunan na kinabibilangan natin sapagkat nakaka-apekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. Pero bahagi yun ng ating pananampalataya na makita mo natin na sana ay maging handa tayo. Sapagkat yung pananampalataya natin ay isang pananampalataya na sabi na natin ay
lumalago. Kaya nga, hindi ko nagkamali ang simbahan na ang taon na ito ay tunay na maging Jubilee Year of Hope. Bahagi yun sapagkat nakikita natin yung mga uncertain days. No? Hindi natin malaman kung ano yung pwedeng mangyari kinabukasan. So, kaya tama-tama po yung pagdiriwang natin ngayon ng Jubilee Year na ito, Ordinary Jubilee Year, ay tumutukoy sa pag-asa. Hindi dapat tayo hinahayaan na matakot sa maraming mga hamon at balagtas ng buhay na tinatahak natin sa daigdig na ito. Bagaman sinabi nga sa banal na kasulatan na mas maigi pa na yung isang tao ay mamatay para sa ikaliligtas na marami, no? Ay tutawagin po natin. Pero bahagi yun, sabi nga natin, no? Hindi lang naman yung isang tao. No? Pero sinasabi lang ito na sa ginawa ito ng bahagi ng pahayag sa Noah. Na bahagi rin na makita natin na yung plano ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay makita natin ang pagliligtas ng Diyos. Hindi lamang ng bayang Israel, ngunit ng lahat ng bansa. Sa pagkakilala natin na ating Panginoon sa Kristo na higit na magdadala sa atin ng mas maliwanag na kaliwanagan. At ito po nawa yung makita rin natin, lalong-lalo na ngayong panahon na ito ng mahal na araw na dadaanan natin. At higit sa lahat yung kahalagahan natin. Sabi nga natin ngayon yung panahon ng Kwaresma, 40 araw ng paghahanda natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, sa bihiya ng linggo ng muling pagkabuhay, ay ang binibigyan pansin natin ito, itong Paschal Dinner. Kaya din po bahagi ng pagtugod na alin. Yan yung pag-asa natin sa Jesus na nagbibigay ng liwanag. Yung pong mga umaaten, bagamat kakaunti na ko yung umaaten dito sa ating kapag Sabado de Gloria, ay yun po ay karanasan na makita natin na alin, na sa gitna ng kadiliman ay tayo ay nililiwanagan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tama lang yung sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Na nawa ay siyang maging gabay natin sa ating pang-araw-araw ng pagkilos sa daigdig na ito. Lalo-lalo na ngayong panahon na ito, nakita naman natin sa mga halimbawa na lang, yung biglaang pagbabago. At makita natin, no? Well, siguro hindi natin masyadong ramdam kasi hindi katulad doon ng ibang bansa, katulad na halimbawa yung policy ngayon ng Amerika sa pamamagitan ni President Trump, yung kanyang tariff, no? Tariff na bigla magtaas sila ng tariff. And then, wala pang isang linggo, no? O more than 1 week or wala pang 2 weeks ata,
bigla niya namang uling binaba at nagkaroon siya ng 90 days na ibinabalik, katulad yung sa atin kasi tayo tinaas ng 17%, pero 90 days lang muna. Hindi tayo masyadong apektado, hindi katulad ng ibang bansa na apektado, kasi sila ay may malaking export sa US. At yun ay malaking epekto, lalong-lalo na katulad halimbawa sa financial world. Pero sa luwa, tama-tama na ninais ang simbahan na pagdiriwang ngayon ng Jubileo 2025, kasi susunod natin Jubilee 2050 na, yung regular, maliban na lamang kung maglalagay ng mga tawagin natin ay mga extraordinary Jubilee year, ay 2050. Pero itong 2025, ang binibigyan talaga ay pag-asa. Pag-asa sapagkat kuminsan, sabi nga, lalong-lalo na nang dumating ang pandemya, ay marami ang nalumpo, marami ang nagpapakamatay, marami ang sumusuko. Kasi gawa ng makabagong teknolohiya natin talagang napakabilis na hindi lamang yung balita, ngunit yung epekto o kung tawagin namin yung karambola, yung karambola na effect ng desisyon. May tinatawag tayo ngayong global effect. Kuminsan makikita namin may mga desisyon na bagaman isang bansa lamang ang nagdesisyon, ay may global effect na nararamdaman ng buong mundo. Kaya bahagi yung kung saan nakita natin, yun po nawa, yung maramdaman din natin lalo-lalo na sa pagdiriwang ngayon na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Na nawa ay mapataas natin yung level ng ating pag-asa. Iba pa ho yung tinatawag natin na false hope, hindi ito hype lamang. Sabi natin na baka kung tawagin nga po kumisa ng iba yun, para daw kasi ang simbahan ay opium of the people, parang false hope, para ang akala lamang ay pag-asa. Sinasabi na umasa kayo, wala naman kayong inasahan. Hindi, yung pag-asa na magbibigay sa atin ng tamang direksyon, tutulungan din tayo ng Diyos kung paano ilalapag yung tunay na kaganapan ng ating pagkilos upang tunay na malampasan natin ang mga hamon na hinaharap natin. Bahagi mo yun, sapagkat minsan marami rin yung kasi yung false hope, katulad halimbawa ng yung mga tumatakbo sa politika, lahat yun, ang sabi nila yung mananalo sila. Hindi naman sila nagbibilang, hindi naman sila nag-criticize, ilang baga, hindi naman sila nag-survey. At kumisa kapag kalimitan nga, yung nagpapasurvey, yun ang panalo.
ba yung candidate A nagpa-survey? Sa kanyang survey, siya ang panalo. Ang candidate B nagpa-survey, siya ang panalo. No? Ay, hindi pwede na lahat ay sa kanyang survey panalo. No? Ay, false yun. No? Hindi lamang sa mga ikaw nagpa-survey, ikaw yung mananalo. Ibig sabihin, may tamper yung survey mo. No? Kaya bahagi yun na kung saan yung tulog natin sa harapan ng pumikapata. No? Nanawa, yung kaganapan na yung pinahayag ng Caiaphas. Nawa, maramdaman natin na yung pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo ay natunay na nagdulot ng alin ng ating kaligtasan. No? Kaligtasan. Hindi lamang ng ating bansa. No? Ngunit lalong-lalo na sa bawat isa sa atin. No? May pamanig namin na yung ating pananampalataya kay Jesus ay tinuturuan tayo na makamit ang pagliligtas ng Diyos sa panahon na kinabibilangan natin.